Juan Kapitulo 5. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Hudyo, at umahan si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem ngay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda, na may 5 portiko. Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga paylay, mga natutuyo. Sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakaloko ang tubig, at ang unang manaog sa tangke, pagkatapos na makaloko ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na di naramdam. At naroon ang isang lalaki, na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay, at mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bagang gumaling?" Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, "Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke, pagkaloko sa tubig, datapwat samantalang ako'y naparuroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon ngay araw ng Sabbath. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, "Ito'y araw ng Sabbath, at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan." Ngunit sila'y sinagot niya, "Ang nagpagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka." Tinanong nila siya, "Sino ang taong sa iyo'y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka?" Ngunit hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibhas ay may isang karamihan sa dakong yaon. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kanya'y sinabi, "Narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama." Umalis ang tao, at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kanya'y nagpagaling. At dahil dito'y pinagyusig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabbath. Datapwat sinagot sila ni Jesus, "Hanggang ngayoy gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa." Dahil dito ngay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabbath, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Sapagkat sinisinta ng Ama ang anak, at sa kanya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito ang sa kanya'y ipakikita niya, upang kayo'y magsipanggilalas. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Upang papurihan ng lahat ang anak, na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kanya'y nagsugo. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang mga karinig ay manggabubuhay. Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagkat siya'y anak ng tao. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras, na ang lahat ng nang-asa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas, ang mga nagsaygowa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsaygowa ng masama, ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, humahatol ako ayon sa aking naririnig, at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patoto ko ay hindi katotohanan. Iba ang nagpapatotoo sa akin, at talastas ko na ang patotoong isinasaksi niya sa akin ay totoo.
Kayo'y nangagsugo kay Juan, at siya'y nagpatotoo sa katotohanan. Datapwat ang patotoo ay hindi mula sa tao, gayon may sinasabi ko ang mga bagay na ito, upang kayo'y manggaligtas. Siya ang aylawang nagninangas at lumiliwanag, at inibig ninyong kayo'y mangagkatuwang sumandali sa kanyang liwanag. Datapwat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking ama upang ganapin, ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa, ay nagpapatotoo tungkol sa akin, na ako'y sinugo ng ama. At ang ama na nagsugo sa akin, ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. At kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo, sapagkat hindi kayo nagsisisampalataya sa kanyang sinugo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpapatoto tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapot sa akin, upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga tao. Datapwat nakikilala ko kayo, na kayo'y walang paibig ng Diyos sa inyong sarili. Naparito ako sa pangalan ng aking ama, at ayaw ninyo akong tanggapin, kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Paanong kayo'y makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging Diyos? Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsusumbong sa ama, may isang magsusumbong sa inyo, sa makatuwid bagay si Moises, yaong pinaglagakan ninyo ng inyong pag-asa. Sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin siya'y sumulat. Ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita?